Uy, naara ko diri, oy! Papa Chubbs is still here. Naka-Facebook Live, punta sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro FB page. Papa Chubbs FB page. Yan, yata magkilangan ka ako. Excited na mo kay kuhanin nga barangay. Actually, di na gani kong paniod to tungod kay pagpaminaw lang na ako sa Barangay Love Stories. Busog na si Papa Chubbs. Diba? Kamamoto mo din ako ga-lunch. Barangay Love Stories sa Barangay FM 100.7. Isa man sa isang barangay habang buhay na forever pa. Paki-share! Leo Labadan, Maingud to. Susan Daang sa Sede, hello po. Flora Cabaraban, hello, shout out. Shout out. Judy Ann Arante, hello po. Shout out Papa Chubbs Labadan, Bahian family. Especially ka baby secretary Aiden Labadan, thank you. Listening from Patag, Bulisong, El Salvador City. Maricar Ibarra, hello po. Shout out, paki-share. Paki-share. Isip-on ko. Hi, Anchan. Hi, Shakira May. Paki-share po mga kabarangay.
Salamat! Pinagtatagpo ng tadhana ang dalawang puso na minsan nagmahalan upang sulitin ang mga huling sandali nila sa mundo. Hindi yun masama at kung minsan ay mas marami pang pag-ibig na naiaalay ang dalawang tao sa isa't isa sa pagkakaibigang meron sila. Renny Quizon, hello po. Barangay, meron ka bang tao na minahal ng gusto? Ah. Papadudod. Lahat ng bagay sa mundong ibabaw ay misteryoso. Minsan ang napapanahon kailangan mangyari ang isang trahedya sa buhay. Ugoy, di ay. Hindi natin mahanapan ang dahilan o kasagutan hanggang sa tanggapin na lang natin na may mga bagay na dapat na lang hayaan. Alin sabay nito? Kung mayroong mga pusong lumalaya sa trahedyang kinasadlakan nila ng matagal na panahon upang bigyan ng pabor na sarili naman ang hinihingi nila. Yan ang eksaktong mga karanasan na gusto kong ikwento kaya ako napasulat sa programa ninyong Barangay Love Stories. Pero bago ako magpatuloy ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay natin. Ako si Vern, 32 years old at isang small business owner dito sa Pampanga. Bali, meron akong coffee shop na itinayo noong 2023 at binuksan taong 2024. Pero matagal ko na talagang pangarap na makapagnegosyo dahil bata pa lamang ako ay business-minded na ako. Kaya lang ay hindi naging madali ang lahat dahil ilang taon din akong namasukan sa corporate world bago ako naglakas loob na simulan ang pangarap kong coffee shop. Mas lalo pang naging mahirap ang aking pagsisimula dahil hindi ako suportado ng mga mahal ko sa buhay papadudod. Ano sinabi sa'yo ng mga magulang mo nung nagdesisyon ka magtayo nitong kaibigan mo? Na marami na raw pong gumagawa nito dito sa Pampanga. Saka wala naman daw pangalan tong kapihan ko kaya hindi raw magiging mabenta. Sobra naman sila. Sinabi niyo pa. Pero buti tinanong mo pa rin. Ayaw po. Matagal ko na rin kasing pangarap magtayo ng negosyo eh. Kaya nga nagsikap ako nun sa pagtatrabaho sa opisina at nag-ipon ng sapat na kapital para masimulan yung pagtatayo nito shop. Nag-aaral din ako ng pagbabarista para ako mismo humawak sa negosyo ko. Pero hindi ko naman po kaya lahat kaya kumuha ako ng ilang tauhan na makakatulong ko. Sila ba ay Pakishare, pakishare. Naku, hindi po. Mahirap na pagka mag-anak ko kinuha ako eh. Hindi nga nila ako sinusuportahan. grabe naman ang pamilya yan? Ano po ba? Siguro hindi naman lahat ng pamilya eh. Katulad ng pamilya ko. Malas lang talaga ako. Mahirap talaga pag hindi tayo suportado ng pamilya natin o maraming kamag-anak. Lalo na naniniwala ako na kung bagay yun, para lang makaloob natin na gawin ang bagay na gusto. True, true, true. Basta hindi basta. Kaya meron talaga mga bagay sa mundo na hindi natin mapipili. At kahit anong gawin natin, wala talagang mangyayari. Medyo matagal bago ko natanggap yan, no? Pero ngayon okay na ako. Apektado pa rin po. Hi Tess, Pagapular, paki-follow. Ang milestones ng coffee shop ko. Nakakawala eh. Naku, kung magiging close ulit kami ng dahil doon, eh wag na lang. Kasi ibig sabihin, sa hirap wala sila, pero sa tagumpay ko, bigla sila magpapakita. Tumpak! Pamilya. Pamilya, ya ba?
John Nino Badik, hello. DJ Nino in the house. Gasha Fay Malabay, hello po. Pasensya, laing kayong ilong, mito kayong ilong. Hawa pa ko yung lunch. Loyal customers. Wala akong pakialam. Lo. Basta para sa akin, matatanda na sila, may kwento na madrama. Bakit hindi nila ipasa sa radyo kaya sa TV yung kwento nila? Baka sumikat pa. Hindi naman na nag-intensyon nila lolo at lola kaya kinuwento nila sa akin yung nangyari sa buhay nila. Tsaka ako naman yung nagtanong. Alam mo, napaka-chismosa mo rin eh, no? Pakialamera ka ng buhay ng may buhay. Chismosa oo, pero hindi ako pakialamera sa buhay ng may buhay. Tsaka bakit ka ba ganyan magsalita sa akin? Hindi mo ba nagigets yung point ko rito? Obvious ba? Hindi ko gets. Ano ba kasi yung point ba yung sinasabi mo kasi? Ay, ewan ko sa'yo, Jello. Bakit ba bigla-bigla ka na lang nagagalit dyan eh? Nakikipagkwentuhan lang naman ako sa'yo. Sinasabi ko lang yung nangyari sa araw ko kasi hindi mo man lang makuhang tanungin. Kasi hindi ako interesado. Ano sabi mo? La. Ito, hindi ako interesado. La. Saka istorbo sa pagpapahinga ko. La. Bigla ka lalapit sa akin tapos dadalhin mo ako ng kung ano-ano. Nakakainis. Hindi naman ako interesado sa mga kinukwento mo. Ay, alam mo mabuti pa magluto ka na lang ng makakain natin. Ano, Bina? Paulit-ulit ka talaga. Hindi, pero seryoso ka? Kararating ko lang dito sa apartment natin galing sa shop tapos paglulutuin mo ako? Oo, nagugutom ako eh. Lo. Ano ba kumain kanina hapunan? Kumain ako pero konti lang. Saka wala akong makain masarap eh. Alam mo naman, di ako marunong magluto. Kaya nga dapat sarayin mo na kasi kawawa naman ako kung ako magluluto para sa'yo. Pagdating ako, mas doble pa kayo kaya nakalimutan ko na kumain. Kaya ako sumasaya sa trabaho niya. Pati ba naman yan, poproblemahin ko ba? Hindi ko naman sinabing problemahin mo. Bakit sinabi mo pa? Para maintindihan mo nga, ipagod ako. Sus,
Ugoy. Ugoy. Sige na, huwag ka na puro reklamo dyan. Yan ang gusto ko sa'yo eh, madali kang kausap. Ugoy. Hanap naman ang mga order online. Ano kaya masarap? Papadudot isang buwan na ang nakalipas na mawala ng trabaho ang pinakasama ko. Pero matagal na rin kaming magkasintahan at magka-live-in ni Jello. 7 taon na rin, kaya alam kong hindi ko deserve ang trato niya sa akin, lalo na nagkukwento lang naman ako ng nangyari sa buong araw ko. Ang saya-saya ko pa noon, pero sinira naman niya dahil sa init ng ulo. Ang sakit din nung tinawag niya akong chismosa at nakikialam sa buhay ng ibang tao samantalang hindi naman yun ang katotohanan. Papadudot alam ko sa sarili ko na mahal ko si Jello, pero minsan ay napapatanong ako kung mahal niya ba ako dahil sa trato niyang yun sa akin. Hindi naman kasi yun ang unang beses na gano'n niya ako pinakitunguhan. Kung ilalarawan ko ang personalidad ng boyfriend ko, masasabi ko papadudot na meron talaga siyang ugali. Hindi lang sa katamaran niya sa bahay na mas lumala kasi alam niya ako ang babae at responsibilidad kong gawin yun kahit na pagod ako mag-abot. Nag-iiba rin ang ugali niya pag totoo pero pinapalagpas ko yun dahil mahal ko siya. Na. Imbis mawala o mabawasan ang pagod na nararamdaman ko noon, ay mas lalong lumigat ang aking pakiramdam sa tuwing kasama ko siya, papadudot. Jenny Sel Escarlon. Hello po. Tuktupak.
Lalo sa na ko niya. Alright, nagbabalik si Papa Chubs. Papa Chubs, Papa Chubs, Papa Chubs. Klaro naman kayo ka barangay nga red flag naman kay mga pinapakita sa lalaki. No? 7 years sila live-in. Nya karon way trabaho. Gina-invalidate ang feelings. Di man galig tabang sa ilang business. So sa ulat, pabilin tulog din ang relasyon. Diba? Kaysa naman nga luwi ang babae eh. May gani kay na atong mga customer nila no na yung mga loyal na customer sa iyang coffee shop no na si Lolo ug si Lola nga ga-support sa iya. Ala yun naman. Actually lisod kay na eh no. Lisod kay magbuhat og usa ka butang or lisod kaayo nga kanang na kay gusto buhaton ka barangay without the support of your family. Na mismo imuhang pamilya dili mag-support sa imuha. May nalang gani ko ka barangay, gani bitaw ako ang ginabuhat sa akong ginabuhi. Akong mama sa wa, grabe, gid ka supportive. Siya na lang gid ang mubadlong sa ako. Siya nang mubadlong ano do ko nung kwando ko nung kay ko. Usahay ba ka nang may mga gipangunahon nga di maayo. Pero blessed kay ko ba nga kanang supportive ba? Kamo ba? Unsa kay feeling, unsa inyong feeling nga kanang bitong na may gusto ko mag-business or na kay gusto nga buhaton si mga kinabuhi, the support of your family, makaboost ba kay nagkuan, makaboost kay nag-confidence ka barangay nga kanang kabalo bitaw ka nga kung muangat ka naay mong pamilya nakasuporta sa imuha. Tapos kung ibutang natog failure or wala siya nag-work, naagyapon imong pamilya nga nag-support sa imuha. Hugot-hugot. Walang mag-support na kita din sinuportahay lang ta kay Hugot-hugot. 12:25 na sa tong oras. Time check is brought to you by Bisong experience man ang tambag mo. Biogen. paki-share atong Facebook Live. Sa lawas tubog at ang pamati sa Indra na. Mag-Bioflu dayon. Kaya ang isang sintomas sa flu. Bioflu, sakto. Kung bugat ang pamati, kung sakit ang kalawasan, ayaw na ulit ng grabe. Tumal na dayon kung Bioflu. Salamat, nurse. Mag-Bioflu na po. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl Chlorphenamine Maleate Paracetamol is the generic name of Bioflu. If symptoms persist, consult your doctor. 100.7 12:27 sa tong oras ay naghulat nga kanang nanay magpa-remind si mo ka barangay nga magkaon na ka, make sure nga nagkaon ka barangay para ang energy ma-maintain na nimo yung mong energy din na kung asa magkakaroon
Kung naba ka sa work, naba ka sa biyahe, or nara ka sa inyuhang balay, naka-Facebook Live yapon ta sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro FB page. O giloday ko kang Renny Quizon who is listening diya sa may Jonas Bake Shop Kugon branch. Unsa ni? Pag-greet daw ko sa akong visor nga si Ma'am Jessica, cashier nga si Melanie ug si crew na si Ate Marisa ug diya sa may Lumbia Jonas branch 3 na everyday po nakikinig sa Barangay Love Story. So salamat na. Thank you po ka barangay. Pero bitaw no, balik-balikan nato ang story ka barangay. Lahi ra gid kung kwan. Kadang sa imong kinabuhi ba, sa imong maginabuhat karon, lahi ra gid kung naay support system ka barangay. Kay usahay manggod magduwa-duwa ta og buhat sa usa ka butang or natay gusto buhaton, natay mga pakandoy sa kinabuhi, magduwa-duhat ta kay at first no, wala tay salig sa tong kaugalingon. Unya kani manggong mga tao nga mga mag-push sa imuha ba, anong mag-motivate bitaw nga kanang kaya lagi na nimo. Di ba? Makagaan siya sa paminaw tapos ikaw pod lugar nga kabalogi ka nga imposible ka barangay no, pero ang imposible mahimong posible tungod sa mga tao nga nagpalibot sa imuha. Pero kung kana man lang galing nga you don't have the support system no, imong family kontra pa nimo, imuhang kalibin partner no, imong uyab di mo wala man lang galing support na may pag magpuyo na lang na sila. Pero di man pudtanan na, pero sa ako lang lay ra gyud tong nay mag-push gyud sa imo nga, especially members sa imong pamilya no, kay siyempre kinsa may kung ikaw lugar magnegosyo ka barangay, dili mo gid mo salig diretso ang tao sa imo ano, di mo gid ka makakuha customer diretso, but ang imuhang pamilya mao na sila dapat ang imuhang pinakauna nga mga loyal na mga customer or pinakauna nga mosalig sa imuha nga kaya nimo, kay once ganina mo salig sa imuha ka barangay, makagain mo na sa imuhang kuan, makagain man mo na sa imong confidence. And I hope it makes sense. Toxic na Papa Chubs. Wa na oy. Buwag kanisad si Shakira kay ikaw Shakira ba murag may pinaguhugutan ka Shakira. Anyways, padayon ta ka barangay sa kay may tabuani sa iyang relationship no, sa iyang family, tapos kaning the spirit bitaw gyapon nga padayon ka sa butang kay kabalo ka nga naigasalig sa imuha na kay mga customer kung naka sa business or kung naka mga pakandoy sa ginabuhi, naagay usa ka rason nga makapapush bitaw sa imuha nga go lang jud, laban lang yun bisan og ganang kabalo ka nga pag di naman ako ni kaya, pero kayahon pa mangyapon no, mangyapon ng kinabuhi ka barangay. Wala pa kay ligo karon. Usa sultihan ta ka sa Isaac Velvet ka sabon. Dili lang makapabuti og makahabis kundi makahayag og makabata sa panit. Nga siguradong ilikay ka sa kapangit. Isaac Velvet. Minusa ng kaulaw nga imong gibitbit. Sama sa paling nga gibadlit. Pito lang ka adlaw sa sunod-sunod nga paggamit, makurat ka na lang. Tsada na kay panit. Isaac Velvet. What are you waiting for? Si Honey Brandares Gaed, hello po. Shani, may pagpaminaw. Dana Oximar, hello po, may pagpaminaw. Hello. Marife Bagyo, maraming salamat. Shout out to si Tokens Blue diri sa Kalisinglot, Papa Chubs. Suplemento nga himo sa The Sugar Cane Extract. Down sa nga Marcoso. Dili ka DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Ug dan sa exercise. Kagatag.
Kabarangay, kamugyabang kapaminaw sa programang Barangay Love Stories sa Barangay FM 100.7. Ug syempre, ubay-ubay pod mga naglantaw diri sa tuang Facebook Live. Thank you po sa inyo kabarangay sa Facebook Live sa Barangay FM 100.7 Cagayan de Oro FB page ug sa Papa Chops FB page. Hello to Laila, hello po. Maayong udto din na sa inyo ha. Papa Chops, nagpabilin ra ng Lucky para na ay magbuhi sa iya ha. Aba, uso na rin na ron ba magpabuhi? Grabe sa tunga Lucky ba? Di man galing kabalo muluto. Tanan na lang sa iyang partner, wa man gani support system. Toxic na kay ba no? Toxic na may nanang tao ka barangay no? Maupod Papa Chops, patsada pod baya nang naay mo support sa tuwa aron ma-boost ang atong confidence. Lagi in all means okay, ikaw Shakira, kabalo ko nga estudyante pa man ka Shakira. 'Di ba? Kung nakay nahimo sa school nga achievement, nice kay sa feeling nga kanang naagyo nang imong during sa awarding kung kailangan lugar ang parent, nice kay sa feeling nga kanang naa dito ang imong parent ba no, kung dili lang busy ang parent ka barangay naranas iya. Kaya sa naman po yung mga rason. Pero laira gyud no sa ako nga perspective ka barangay. Sa mo bitaw makita bitaw nimo nga kanang proud bitaw kay sila sa imo or kanang gipakita gid bitaw nila ang support na kana di gyud na mapalit sa kwarta ka barangay sa tinuod lang ng support system ito mga feel bitaw kanimo nga kanang supportive gid sila sa ako ala lang hello kang Tokins Blue diya sa may Kasinglot Taguluan no ilo kang Renchel nagharay-haray nas kabusog si Pintog Riwel kapaminaw sa imong programa sana all busog na. Pero para mabusog mo nga barangay may pagmuad tomatoes lingkit kay Itrium no mabusog mong tan-aw dito kay Kumbira 2025 karon ka barangay no karon ang day 1 Of Flavors and Heritage, which will be held on October 15, 16, and 17, 2025 at the Atrium of Limkit Mall, Cagayan de Oro City. This annual culinary show and live competitions has been a significant platform showcasing Pero katulad Papa nga ng Chops ang pogi mo pala di nga. sa pamilya ko ay sinuportahan ang plano kong pagtatayo ng coffee shop. Nakakalungkot kasi sila pa naman ang inspirasyon ko kaya nagsisikap ako sa buhay pero noong nagsikap na ako para sa akin sarili bigla na lamang silang nawala. Dismayado rin ako dahil hindi rin ako suportado ng boyfriend ko. Prinangka naman niya ako na hindi raw talaga magandang ideya ang pagtatayo ng negosyong coffee shop. Lalo at marami ang kakumpetensya. Saka kakampi rin siya ng pamilya ko sa pangongonsensya sa akin dahil sinayang ko raw ang pinaghirapan ko magandang posisyon sa dati kong pinapasukang kumpanya. Kapalit ng negosyong walang kasiguraduhan. Kaya simula noon, hindi pa umapak sa shop ko ang kinakasama ko. Personal choice naman niya yon at hindi ko naman siya pinagbabawalan papadudot.
at mabigat ang pakiramdam ko. Ano ba nangyari? Baka gusto mo ikwento sa akin para kahit pa paano ay gumaan-gaan naman yung dinadala mo. Ay makikinig ako. Sige po. Total, wala pa naman masyadong customer. Tsaka may tiwala po ako sa inyo na baka mapayuhan niyo ako kung anong dapat kong gawin. O kung meron pa ba akong dapat gawin. O sige, upo ka na muna dyan. Sige po. Tungkol na naman ba sa pamilya mo? Hindi po. Tungkol po sa boyfriend at live-in partner ko. Nagkaroon po kasi kami ng kaunting pagtatalo. Kaunti nga lang ba para maapektuhan ka ng ganyan? Hindi nga po siguro konti kasi kung ganun, kaya ko namang palagpasin. Pero dumadalas na po kasi yung mga away namin. At sobrang bigat po talaga sa loob. Lalo na't hindi naman siya marunong mag-sorry. Kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi niya sa akin, na pinalalagpas ko lang. At kinakalimutan ko kasi mahal ko siya. Ay nako, nalinti ka na. Bakit po? Kasi hindi ganyan yung pagmamahal na alam ko. Oo, hindi tayo perpektong tao. At nakakapagsalita tayo ng masasakit sa kapwa natin. Pero hindi pa rin yung dahilan para tangkilikin natin ang paulit-ulit yung ganong klase ng isipin dahil nakakasakit tayo ng damdamin. At mas doble o triple pa kayo sakit pag galing yun sa mga mahal natin sa buhay. Alam ko naman pong may ganong ugali yung boyfriend ko eh. Kaya nga paulit-ulit ko na siyang kinausap tungkol doon. Pero mas lalo siyang nagagalit. Sinasabihan niya akong balat sibuyas at madamdamin kaya yun na yung palagi kong naiisip. Naiisip na baka sa'yo ang mali. Gano'n na nga po. Mahirap yan. Kasi para ka na yung minanipula. Sigurado ka ba talagang mahal mo siya? Opo. Siya ba? Mahal ka? Sabi Oh, niya, mahal niya ako. ramdam mo Mabait ba? naman po siya kapag hindi lang mainit yung ulo niya. Ang totoong mabait mabait kahit na mainit pa rin yung ulo. Yun bang kaya niyang kontrolin yung emosyon niya para hindi siya magalit o makapagsalita na masasakit? Lalo na sa'yo na, Nobel. Ewan ko ha, pero nakakalungkot lang kung ganyan kang tratuhin ng nobyo mo. Para kasing wala na siyang respeto sa'yo. Naisip ko na rin po yan. Pero hindi ko naman magawang hiwalayan kaya tinitiis ko na lang. Bakit ginagawa mo yun sa sarili mo? Okay. Tagal na po kasi kami. Siguro, nangihinayang lang ako sa ilang taon naming magkasama. Tsaka pag naghiwalay kami, sigurado natatama rin na ako makipagkilala ulit. Kaya hayaan mo na lang na manatili ka sa ganyang klase ng tao at relasyon. Kung oo, aba, mag-isip-isip ka ulit kung talagang mahal mo lang siya o may kasama na rin pagpapakatanga yung pagmamahal mong yan sa kanya. Baka isipin mo ulit ng 1,000 beses kung ganyang klase ng lalaki ba yung gusto mong makasama habang buhay at maging tatay ng mga anak niyo. May kasabihan nga na hindi mapipili ng mga anak kung sino magiging tatay nila. Pero kayong mga babae, pwedeng-pwede niyong piliin kung sinong lalaking gusto niyo maging tatay ng mga anak ninyo. Naniniwala ako na ang pagrespeto hindi lang binibigay sa isang tao kapag nasa relasyon kayo. Dapat pareho niyong binibigay yan sa isa't isa. At kapag respeto na yung nawala, ay ibang usapan na yan. Papadudot aminin kong gumaan ang loob ko matapos naming makapag-usap ni Lolo Roy. Hindi ko na nga lang namalayan, naiyak na ako sa labis na lungkot at frustration na bitbit ko sa personal kong buhay. Alam ko na dapat isinantabi ko yon, lalo at nagtatrabaho ako. Pero buti na lamang at hindi ako hinusgahan ni Lolo. Nagkataon na kaunti pa lang ang tao noon sa coffee shop, kaya nabigyan kami ng pagkakataon na makapag-usap. Pagkatapos akong aluhin ni Lolo Roy matapos niya akong aluhin ni Lolo Roy, ay siya namang pagdating ni Lola Darcy at nagsa ng ibang mga customers. Kahit nakakapagod, itaguyod ang negosyo ko ay masayang-masaya naman ang puso ko. Kapag nasa coffee shop ako ay at abala sa aking sarili sa paggawa ng kape at pag-asikaso ng mga customers, pakiramdam ko ay buong-buo ang aking pagkatao. At kahit na minsan hindi pare-pareho ang kita sa araw-araw, ay walang kaso yon dahil meron talagang araw na matumal at araw na malakas. Sa huli kumikita pa rin ang shop at nakakarahos kami.
barkada mo? Bakit ang kalat ng bahay natin? Nag-party lang naman kami. Huwag ka nang KJ dyan. Ako pa talagang KJ, hindi mo nga pinaalam sa akin na may mga papupuntahin ka pala rito? Tatlo lang naman sila. Pangapat ako. Tsaka ayos lang naman sa may-ari na magpapasok tayo ng bisita dito, di ba? Ikaw nga, nagsasama ka ng mga bisita dito eh. Nagpaslima pa kayo. Oo, pero hindi kami nagiinuman at nagkakalat dito. Nag-party nga kasi kami. May party ba na hindi makalat? Wala ka nang ang trabaho, nakuha mo pa mag-party? Uy, nakaka-insulto yun ha. Ano, pag walang trabaho, hindi na pwedeng maging masaya? Hindi naman sa ganun, pero... Okay, sige. Magsabi ka ng totoo. Anong pinambili mo ng mga ininom nyo? Sila na bumili ng mga kakainin tsaka iinumin eh. Sagot ko na raw yung venue. At dito pa talaga sa bahay natin? Bakit ba ang init-init ng ulo mo? Wala naman kaming ginawang masama dito sa bahay ah. Hindi pa ba masama yung sangdamakmak na kalat na iniwan nyo sa sala at kusina? May nag-iwan pa na bukas na gripo dun sa banyo, kaya umaapaw na yung tubig. Diba? Pinag-usapan natin na magtitipid na tayo ng konsumo kasi ang taas ng bills natin. Oo ka, tapos sinayaan mo lang yung barkada mo na mag-aksaya ng tubig? O baka naman ikaw yung nakaiwan na bukas yung gripo sa banyo. Aminin mo na! Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang sa akin ha. Hindi totoo yan. Nanggaling na rin sa'yo na pinag-usapan na natin na magtitipid tayo. Hindi ako bobo. Kaya bakit ako mag-aakasaya ng tubig? Bulag na. Ano talaga sa'yo? Sumusobra ka na sa mga pinaggagawa mo na ikaw lang ang nagdedesisyon. Hi! Ano pa ba talagang tanong nito? Ha? Ikaw ang girlfriend ko. Ikaw ang kasiyahan ko. Mahal na mahal kita. Halika nga, palit nga ako. Ha? Layon mo nga ako! Baho mo! Huwag mo akong halikan! Bakit mo ako sinampal? Nilalambing ka na? Nag-iinarte ka ba? Kung sampalin din kaya kita. Ha? Kapal ang mukha mo! Bakit ba ako sinampal? Kasi makapal din yung mukha mo. Saka ikaw naman unang manampal sa atin ha. Dumante lang ako. Sobra ka na, Na, Jello! ano pa dapat na. Hindi na talaga kita kilala! Nagbago ka na! Ano pinagsasabi mo nagbago na ako? Ako pa rin todo. Napakamadrama mo. Sa susunod kasi, huwag ka basta magagalit dyan. Ang saya lang namin ng barkada ko kanina eh. Tapos pag uwi mo rito, sisirain mo yung gabi ko. Napakaliit na bagay lang yung pinuputok ng butsi mo. Hindi lang ako nakapagpaalam sa'yo na magiinuman kami dito. Kung ano-ano na sinasabi mo. Eh pag nagpaalam naman ako sa'yo, siguradong hindi ka papayag. Buti alam mo! Buti rin talaga, hindi ko sinabi sa'yo. Kapal ang mukha mo! Baka nakakalimutan mo apartment ko to at hindi to sa'yo! Hindi ko nakakalimutan yun. Pero baka ikaw ay nakakalimot na hindi ako kung sino lang sa pamamahay na to. Dito rin ako nakatira. Bulag na mo. Nagahati tayo sa mga bayarin, di ba? Kaya may karapatan ako dito sa pamamahay na to. Pero huwag mo naman abusuin yung karapatan na yan kasi nakabarkada mo! Tinatanong ko pa ba yan? Malamang ikaw. Ikaw yung babae sa ating dalawa eh. Lo, Tsaka antok na ako. lo. Gusto ko na magpahinga. Napagod ako sa party namin. Pagod din ako, Jello! O edi matulog na tayo. Huwag ka na maingay kasi dyan. Nakakaya sa mga kapitbahay, talak ka ng talak. Mamaya sugurin tayo na may-ari ng bahay na to. Walang tigil yung bunganga mo sa kakaputak. Manahimik ka na lang kasi. Papadudod yan ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Jello. Pero makukonsider na rin bang pananakit ang mga pagtapik-tapik niya sa akin noon? Pamamalo at panunulag tuwing mataas ang emosyon niya. Nak. Partida ilang taon na niyang ginagawa yun sa akin pero hindi ko na lang masyadong pinapalaki. Kaya lang iba na yung nangyaring pananakit niya sa akin dahil hindi na niya napigilan lalo na nasa impluwensya siya ng alak. Sobra akong nasaktan hindi lang sa katawan kundi maging sa kalooban ko na rin. Ni sa hinaga ay hindi ko naisip na hahantong si Jello sa bagay na yon. Kaya nga aminado akong naisipan kong makipaghiwalay na sa kanya dahil nagkakaroon ng hangganan ng pagmamahal kapag dahas na ang pinag-uusapan. Ayoko umabot kami sa punto na mabugbog niya ako ng malala. At hinayaan ko lang na mangyari sa akin ang bagay na yon dahil mahal ko siya.
Oh, gipang high blood ba ang tanan? Kamusta inyo ang heart ka barangay? Kamusta inyong paminaw? Pero sa kong tanawan ni, di gyapon ni magbulag eh. Magbulag man siguro ni, pero magbalik ra gyapon sila. Kay mapatig babaw or mo ibabaw. mapatig babaw gyapon ang gibati. Lagi mo magpadala sa yung gibati ka barangay. Yung kabalo na gani mo, ma-feel man na ninyo kanang gina-abuse na bitaw mo. Kanang dili na normal ang treatment sa inyo ha, pero ang inyuhang gakuhaan og kanang strength ba. O kumbaga para sa inyo kay kanang inyo na lang dayong i-normalize. Pero di na siya maayo eh. Tinood ko tong gingon ni Kuan ganina ni Lolo. Agree kay ko sa imulo. Kaya kung mawala na gani ang respeto, that's a different story. Lahi na siya ka barangay. Pag mawala na gani ang respeto sa imo, mawala na respeto sa imo ang usa ka taon, may imong karelasyon. Even though with the height of your emotions, naglalis mo din na. Kaya ang buutan man gyud nga tao ka barangay, bisan pag masuko na siya, mugawas gyapon na iyahang pagkabuutan. Mugawas gyapon ng respeto, pero kung kana gani nga mao na gid na iyahang batasan, wa na gid mahems ana ka barangay. Magpabuhi na lang gani, manakit pagyod, agay di na maayo. Mo man nilang ganahan, no? Katoxic ba? Shout out ko ni Steven og ni Yantot from Libuna, Bukidnon. Isa ko na Papa Chabs, makagigil man. Asang sako be, kay sud na to sako be. Grabe ka red flag ang lalaki Papa Chabs, pabuhi na gani, manakit pamangyapon. Lami na ko nutukon. O ikaw abyon na, kung imo ning partner, bulagan nimo ni or you will stay in the situation. Pero ana lagi na no. Kasagaran mo mga linya sa uban, sabot na bitaw ka ng mga biktima bitaw ani ka barangay. Maingon gina sila nga kanang sayang ang relationship, sayang ang 7 years, sayang ang 8 years. Tapos mabot na po lugar sa point nga kana mag-getting to know each other na pod. Kumbaga tiring na bitaw kaayo ba. Pero asa man kapili ka, dito ka sa 7 years or dito ka pila pa ka tuig nga mag-antos ka kay nasayop ka sa imuhang desisyon. Kaya isip-isip na ka barangay. Una-una agi na, ayaw na gunahunahas makaduha, gunahunahas makadaggan. Sud na kaayo no. Sud na ra ba kay ikya sa sitwasyon? Once again nakasulod na bitaw ka sa sitwasyon ka barangay. Kunya nalukong na kanina, na priso na ka, lisod na kay igawas. Mo nang gawas na din ha. Ay sa commercial ako. Mag-story at ang-immunity ka. Mami, alam mo ba ang immunity gap? Immunity gap ba kung di sakto ang gikaon? Immunity gap ba kung nagsakit? Immunity gap na yan. Stop! Immunity ka. Dapat tuloy-tuloy ang Celine Plus. Nagtabang mapuno sa kulang ng vitamin C ug zinc. Tabang aron ng immunity 100% based on RENI with proper diet and exercise. help stop immunity gap. Mag-Celine Plus, araw-araw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Help stop immunity gap. Magsilin araw-araw. Smells good. Tikman natin. Sarap! Yummy! Everest Refrigerators. Love? Ano ever best food mo in the world? Of course, yung ginawa natin together. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. Uy, ang paborito ni mga Milo. Mas pinamilkier ang lasa. Gatas ang main ingredient. Mas ipalami versus previous formulation. Ug naay vitamina ug mineral pa. Para sa dugang kusog, adlaw-adlaw. With proper diet and exercise. 10 pesos lang SRP. O diba? Sulit sa sustansya, sulit sa lami. Mag-Milo, everyday. Drink Milo every day. Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga ako. Bye, Mare. Unhan sa mga nakong dagan. What ako?
Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skalad. Mas matalab para sa agay, iyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skalad. If symptoms persist, consult your doctor. Yung bilabyan. Hi day ko kang Sai G diya sa may Zone 7 sa Sala sa Bulawan, El Salvador City. Asawa ni Ryan Bahian na ba? O sure ko kani si Ryan Bahian buutan ni nga asawa ka barangay. O dapat magbinutan yun mo sa inyo ang mga partner din ha. Again sa relasyon ka barangay, normal lagi ng na mga misunderstanding, na mga muabot ka mga pagsubok, pero dili po nimo iabot sa point nga kanang manakit na ka man, dapat na ka. Ako pa nimo no, kanimo ang partner may pagpalitan na nimo kutson sa Eurotex ka barangay. Okay, ang Eurotex has been awarded platinum for most trusted brand in the mattress category by Reader's Digest for 17 consecutive years. Mao nang lami kay kahigda-higdaan ka barangay kung naka Eurotex foam ka barangay. With over 50 years of expertise, Eurotex continues to innovate, giving Filipinos the best sleep today and tomorrow. Eurotex, the sleep specialist. Ano mong pangarap mong trip? Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist. Gemma Mabaylan, hello po. Marife Baguio. For inquiries, just visit our Facebook page, Beautywise Philippines. 100.7 DTX Coffee Mix. Ako si Rico Panguna, hindi ko ginmasawa ng pagparapi tungod ang pinatuloy tayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok niya ako ng akong tulog. Subong, agdakan ako na ako. O baba ni Lauren Igloria, strong independent women ka tapos imong partner kay batugan, abusive ug walay emotional intelligence. Pagila, lain kay nabay nga kanang gina-invalidate bitaw ang imong gibati unya. Wa naman lang gali kay gihimo sa inyuhang balay. Wa naman lang pud kay suporta, wa kay pakiramdam ba. O kung tanong pa bitaw sa nga laki ka barangay dito siya sa coffee shop no, pwede siya dito mag dili gid totally nga siya gid ang mga mut didto kay naaman sila yung mga staff ka barangay. Pero as support na lang pod sa imuhang partner ba no, asa naman lugar ang love ana gibutang ang gugma. Oh, nastiil. Oh, murag kuan na kayo bitaw toxic na kay nga relasyon. Di ba James Carl ni Bato diha sa may New Leaf Bake Shop? Diri sa Ilaya Carmen, always listening me sa Barangay FM 100.7. Ilaw din ko sa akong mga kauban nga si Galay nga broken siya karon. Okay ra na Galay no. Okay ra nang kuan, ganang broken ka kay maulian na kaan. Ako'y inanaon Papa Chubs, piti gina siya ba. Gina-stereotype man sad sa iyang uyab Papa Chubs, uy mapangalipin porket siya babae. What the F baka ayo ana nga tao. Pero lagi no, once enabler pod lagi ka imuhang ginapasagdan lang ang usa ka tawo nga inda na ang buhaton sa imuha, mag-anad pod na siya. Tapos lain naman ang mga inda ng mga tawo nga barangay kay once gani nga sila nabitaw ang kanang sila nabitaw ang imong istoryahan, sila nabitaw ang imuhang kumbaga kanang gid ka ba, prangka na ka ba, magpaka-feeling victim na yun ang kabarangay.
Unang decide na nila kung sa imuhang buhaton sa mga tao nga mahindani, mga tao na mga ungrateful, mga tao nga mga pakiramdam na so ko dire. Pero bitaw na continuation na sa itong Barangay Love Stories. Ano kaya mangyayari, kabarangay? Basura panit, gamita ang sabon na may tatak o Bad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka. Yung sa iba, anong tawagon tag-idaran ba? Actually, ako ba ma-hurt? Pero si Papa RD, dili ta ma-hurt anong tawagon tag-idaran. Because, ang idaran, what naman na? It's just a number. Ang importante nga, baskog imong lawas. Idaran na imong age. Pero ang imong lawas, lagsik. Nang mga bata galing. Bata pa edad, pero idaran ng kon eh. Idaran na og panglihok-lihok. Ang sikreto ni Papa RD nga, paibalo na ko sa inyo ha. Mga kwento ng Si Papa RD, Kahit na alam ko Paano ako? Dong Sulat ko, Papa Dudut. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule. Tsada kay ni mga kabarangay, kay ano? Immune booster ni. Immune system, di ba? Immune system mo, ganun mo protect sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. And this is a total health supplement. Tapos, ubalan din ni Papa RD mga ginagmay nga mga health conscious diet nga. Ay, nang ginagmay, dinagko na yan. Di ba? Health conscious diet, tapos walking dayon, basketball dayon, di ba? Exercise. Kaya ka man na, EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule niya, healthy diet and regular exercise. Kaduha mo inom si Papa RD og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement Capsule kada adlaw 30 minutes before meal. Mo na magpabiling gyud si Papa RD. Dahil isang pag-ilo nilang idaran, Papa RD ang papa na masarap papakin. Di ba? In Cagayan de Oro, 100.7. Ang karugtong ng mga kwento ng buhay sa barangay Love Stories. Papadudot nung sinabi ko kay Jello na gusto ko namin tapusin ang relasyon namin ay saka naman siya nagmakaawa sa akin. Na huwag ko siyang palisin sa bahay at sa buhay ko. Akin kasi ang apartment at nitirhan namin at sa loob ng ilang taon naming pagsasama ay naghahati kami sa mga gastusin. Pero noong nawalan siya ng trabaho ay sinolo ko ang lahat. Ayos lang naman sa akin lalo na at kinakasama ko siya at nangako naman siya na maghahanap kaagad ng panibagong trabaho para makapag-ambag. Kaya nga sobra akong nadismaya kay Jello nang hindi yon ang inatupag niya. Sa halip ay mas nagkaroon siya ng maraming oras upang responsibilidad niya bilang partner ko at masyado na siyang nakampante na masasalo ko siya. Anumang sandali, papadudot. Siyempre, noong nagmakaawa siya at umiyak sa harapan ko, aaminin kong nahabag ang puso ko. At di ginaya ng konsensya ko na ipagtabuyan siya. Kaya nagpakatanga ulit ako noong pinatawad ko si Jello. Pero makalipas lang ang isang linggo ay meron na naman siyang ginawa na masasabi kong husto na at sumagad na sa aking pasensya at pang-unawa. Hayop ka, Jello! Pinagkatiwalaan kita pero ninakawa mo lang ako! Tapos anong ginawa mo sa perang ninakaw mo sa akin? Pinagbabae mo! Okay. Kasama mong tao! Vern, pasensya ka na. Nadala lang ako ng emosyon ko. Shema Mabaylan, hello po. Naudyuan ako ng mga baliw na barkada ko eh. Siguro nga may kasalanan sila pero nasa iyo pa rin naman yung desisyon at kusa sa mga bagay na ginawa mo. Kaya nga, pasensya ka na talaga. Nagkamali ako. Pulag na. Masyado ako naging gago. Sorry. Buti alam mo! Pero sa tingin mo may magagawa pa yung paghingi mo ng pasensya? Tiwala akong sinira mo! Ninakawan mo pagpag ko siya dun. Seryoso ka? Ang kapal mo nga! Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kasi kung hindi pa sa
ni Jude ay hindi ko siya... Yun eh. Ikaw yung mahal ko. Sa tingin mo maniniwala ba ako sa'yo? Kung mahal mo ako, hindi mo ako gagawa ng masama. Grabe ka naman magsalita. Alam mo, sa tono mo, para ako nakapatay ng tao ah. Huwag mo naman akong ganyanin. Aba, hindi mo na kailangan pumatay ng tao kasi sobra-sobra pa dun yung ginawa mo sa akin. Ipapaalala ko lang sa'yo ha, na ninakawan mo ako tapos pinangbabae mo. Pero isang beses ko lang ginawa yun. Tsaka di naman ganun kalaki yung perang kinuha ko sa'yo ah. Anong hindi malaki? 10,000 yun. Hayaan mo, babayaran na lang kita pag nagtatrabaho ako. Bayaran mo talaga ako kasi ipapakulong kita. Fern naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Hindi na natin kailangan umabot sa ganun. Magbabayad naman ako eh. Pangako yan. Isipin mo na lang na hiniram ko muna yung pera sa'yo. Iisipin kong hiniram mo? Para ipambabae mo? Ganon? Fern, hirap mo naman kausap eh. Wala ka na talagang hiya, no? Kasi kung meron, hindi ka ganyan mag-isip at magsalita. Lumalabas sa parang sa ating dalawa, ikaw pa yung biktima? Eh, ikaw na nga yung nagloko. Bakit? Dahil desperado ka na kasi wala kang trabaho. Kaya wala kang pinagkukunan ng pera. Di ba? Oo, sige, desperado na akong desperado. O tapos ikaw ano? Sobrang nagpaka-busy ka dyan sa pesting negosyo mo. Kaya nawalan ka na ng oras sa akin. Anong sinabi mo? O ngayon, nagugulat ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala ko pa mahal mo ako. Mahal kita. Pero paano naman ako? May mga pangangailangan din ako bilang lalaki. Kaya hinanap mo sa iba, ganun ba? Oo, pero nagsisisi na ako. Kaya pasensya ka na talaga. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko matatanggap yung paghingi mo ng pasensya. Buti pa maghiwalay na tayo. Ayoko na makisama sa katulad mong manloloko. Vern, maawa ka naman sa akin, oh. Saan ako pupulutin ito kung paalisin mo ako rito sa bahay natin? Bahay ko lang at wala na akong pakialam. Kung gusto mo apuntahan mo yung barkada mo, tutal, mas mahalaga ka naman sila kaysa sa akin, di ba? O di kaya makisama ka doon sa babaeng kinama mo ng isang beses at magsama na lang kayo. Ganyan mo na lang masasayangin lahat ng meron sa atin? Itatapon mo yung halos 7 taon na relasyon nating dalawa? Hindi ako ang nagsayang at nagtapon ng 7 taon nating relasyon, kundi ikaw! Kakayanin ko naman siguro mabuhay ng wala ka eh. Kasi simula sa araw na to, hiwalay na tayo. Lumayas ka na sa pamamahay ko at huwag mo na rin subukan magmakaawa kasi hindi na magbabago ang isip ko. Vern, sorry na. Vern! Patawarin mo na ako. Pangako magbabagong buhay na ako. Hey! Hanap na ako ng trabaho. Hindi na kita pagtataksilan. Hindi na kita lulukohin. Maniwala ka sa akin. Patawarin mo na ako, Vern. Kasasabi ko lang na huwag ka na magmakaawa. Kasi hindi mo na mapibilog ang ulo ko. Tama na yung isang beses na pagbigyan kita nung sinaktan mo ako. At yung maraming beses na pinaniwala ako na hindi mo ako nirespeto. La. Ayoko na magpakatanga sa'yo. Tapos na tayo. La. Papadudod, pinalayas ko na si Jello sa apartment ko at hindi na ako Palayas sa palayas. kanya. Palayas! Hindi niyo ako masisisi, lalo at mas nanaig na sa akin ang matinding galit. Pasalamat nga siya kasi hindi ko na siya pinakulong. Pakonsuelo ko na lamang yon sa kanya, lalo at wala naman siyang trabaho at pangpiyansa. Pero sobrang sakit sa puso at sama ng loob ang ginawa ni Jello nang mambabae pa siya. Napakakapal ng pagmumukha niya. Nangako siya sa akin na babayaran ng 10,000 na kinuha niya sa akin kaya hinayaan ko na lamang siya. Dahil sa breakup namin ay ilang araw din akong hindi pumunta sa coffee shop. Bali mga tauhan ko lamang ang nandoon at lagi nila sa aking binabalita na hinahanap daw ako nina Lolo Roy at Lola Darcy. Nag-aalala yata sa akin kaya nag-decide na akong pumasok at magbalik trabaho. Masaya naman ako at nalilibang sa ginagawa ko sa shop namin, Papa Dudut. Nakakalimutan ko ang problema pero bumabalik naman kapag umuwi ako sa aming apartment. Dahil naaalala ko ang mga panahong magkasama kami doon ni Jello. Pero alam kong kailangan kong umusad at ituring na biyaya ang pagkawalay namin. Dahil mabigat dalhin ang ganong klaseng tao sa isang relasyon. Noong
shop si Lolo Roy. At noong ika-6 na araw ay nakita ko siya na pumasok sa pintuan namin kaya masayang masaya ako. Tulad ng dati ay umorder si Lolo ng paborito niyang kape at tinapay tapos naupo siya sa pwesto na palagi niyang inupuan sa tuwing hinihintay niya si Lola Darcy. Naghintay doon si Lolo habang paminsan-minsan ay napapatingin siya sa kalangitan. Maya-maya ay narinig ko na lamang na humihigbi siya kaya nag-worry ako ng gusto at dali-dali na siyang nilapitan. Lo? Bakit po kayo umiiyak? May nangyari po ba? Wala naman. Wala raw pero tingnan nyo oh. Ayaw tumigil ng luha nyo. Kaya nga pinupunasan ko na lang. Ay, hindi ko po kayo pipiliting magkwento. Pero nag-aalala ako sa inyo. Tsaka ang totoo niyan, Lo, ilang araw ko na rin kayong inabangan ni Lola Darcy na bumisita, tumambay dito sa shop ko. Tapos nung hindi kayo nakapunta, nalungkot ako. Napalapit na rin kasi kayo sa akin eh. Para ko na kayong lolo at lola, kaya nga nung pumunta kayo ngayong araw, masaya-masaya na ako. Kaya lang nakita ko naman kayong umiiyak. Hindi ko lang mapigilan. Kahit naman lalaki umiiyak din. Lalo kapag nasasaktan. Oo naman po. Tao lang din tayo eh. Pero lalo lang po ako nag-aalala sa nangyayari sa inyo. Pasensya ka na pero huwag ka na mag-alala. Magiging maayos din naman ako eh. Kailangan ko lang ilabas itong nararamdaman ko. Buti nga na kaya ko na lumabas ng bahay namin para pumunta rito sa coffee shop mo. Baka po gumaan yung nararamdaman nyo pag dumating na si Lola Darcy. Siya lang kasi nakakapagpatawa sa inyo ng gusto eh. Oo, siya lang nga. Pero hindi na siya makakarating po. Ha? Bakit hindi po siya makakarating, Lo? Kasi wala na siya. Araw ng pinakamamahal kong si Darcy. Loy. Si Lola? Hindi yung dahilan kaya ilang araw din ako hindi nakapunta rito. Wala akong lakas para lumabas ng bahay namin simula nung nalaman kong wala na si Darcy. Iyak lang ako nang iyak sa kwarto ko. Kaya alala sa Oy. akin po ko. Pero wala naman akong magagawa. Hindi ko naman siya maaagaw pa sa kamatayan. Kung oras na rin niya talaga. Nabigla naman po ako sa binalita niyo. Hala, oy. Pasensya na po, Lo. Okay lang. Parang ang bilis naman po nang nangyari. Parang ayaw po tanggapin ang utak ko na hindi ko na makikita si Lola. Medyo kinilabutan din ako. Hindi rin ako makapaniwala. Pero marupok ang buhay ng tao. At ayoko namang gustunin yun. Lalo na alam kong nasa dapat hapon na rin ako ng buhay ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Na ano bang sandali? Baka mawala na rin ako sa mundo. Huwag naman po muna, Lo. Wala na nga si Lola tapos pati kayo iiwan na rin ako. Hindi ko lang masabi kung ano ang pwedeng mangyari. Matagal na rin naman akong nabuhay sa mundong ito. At masasabi ko na kahit paano, nasulit ko naman. Malungkot lang talaga mabuhay kapag wala na yung taong mahal mo. Pero nandyan pa po yung apo niyo tsaka ibang pamilya na nagmamahal sa inyo. Napasad siya. Pati ako nandito pa. Oh! Ako na kayong lolo at lola. Hala, ninyo, oy. diba? Malaki yung naitulong niyo sa akin. Lalo na kapag pinapayuhan niyo ko. Hindi ko nararamdaman na wala akong pamilya na nagmamahal sa akin dahil nandyan kayo. Alam ko na hindi natin hawak yung buhay pero sana piliin niyo pa rin mabuhay. Tatandaan ko yung sinabi mo. Salamat kasi gumaan kahit papaano yung loob ko. Mamimiss ko lang lalo talaga si Darcy. Wala na akong kakwentuhan.
nagkakape. Kahit na alam kong wala na siya. At hindi na babalik pa. Papadudo tulad ng prisuyo ni Lolo Roy ay ginawa ko ang paboritong kape na palaging ino-order ni Lola Darcy. Grax Dinalag, hello po. Ang order na yon para sa kanya ay hindi ko mapigilang maiyak. Sobrang nakakabigla na malamang wala na si Lola at nakakalungkot lang lalo dahil mag-isa na lamang si Lolo Roy. Nang matapos kong gawin ang kape ni Lola ay ibinigay ko yon kay Lolo. Taimtim yung tinitigan ni Lolo at pakiwari ko ay umaasa pa rin siya na anumang sandali ay darating pa rin si Lola dahil naghihintay na ang kape niya. Pero lumipas ang mahabang oras at lumamig na rin ang kape niya ay hindi na talaga siya dumating pa. Nagpatuloy ang pagbisita ni Lolo Roy sa aking coffee shop kasama ang apo at mga apo niya sa tuhod. Masaya akong makita na nagbabanding sila. At kahit papaano ay alam kong unti-unti nang nakakausad si Lolo sa pagkawala ni Lola Darcy. Pero neto lang March 2025 ay tuluyan ang namaalam sa mundo si Lolo Roy. At huling order na niya pala yung 2 araw bago siya tuluyang wala. Sobrang sakit. At hindi ko alam kung paano ako uusap. Pero alam ko na kahit wala na si Lolo at Lola ay mananatili silang buhay sa puso ko, lalong-lalo na ang mga pangaral nila sa akin. Sa kasalukuyan ay maayos ang negosyo ko at ganoon din ang aking disposisyon sa buhay. Malaki din po ang naitutulong sa akin ang programa ninyong Barangay Love Stories upang malibang ako kaya nag-decide ako na magpadala ng sulat sa inyong istasyon. Sana po ay maraming natuwa sa kwentong ibinahagi ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat kung sakaling mapili niyo po itong i-ere. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Vern. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Di ko din siya happy ending ka barangay. Pero no, grabe siya og kanang lesson ba nga. Sa gamay lang bitaw kaayo nga kanang time nga ilang pag-ila ka barangay na feel sa usa ka tao nga naay nag-support sa iya ha. Nga bisan og kanang di sila kadugo ka barangay na ang support system. So padayon lang gyud, no? Padayon lang sa imuhang negosyo, sa mga gustos kinabuhi kay for sure. Bisan og kanang mga tao bitaw nga mimpanaw na no, na sila 7 ka barangay. Ga-cheer gihapon na sila. Happy gihapon na sila sa mga gipambuhat nimo. Labi na og kanang kabalo bitaw sila nga mao gid na ang imuhang gusto. Tapos sa time nga naa pa sila, gina-encourage kanila para magpadayon. Ana ra na siya. Papa Chops, may pag mag-labor to ang iyahang ex diri sa Tagulwan Public Market. Nangawat para lang mababae, nasuko og paminaw si Pantog, Papa Chops. Oy Pantog, pag suko-suko diya Pantog. Suko-suko nga alauna 22 na sa atong oras. Time check is brought to you by Stress Stops. Kahit stress, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Soy Milks for Kids. Ang pang-atap sa cough bago lumala.